At manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga po na napakabuti mo pong Diyos at tunay nga po na ikaw ay buhay na Diyos. Kaya nakikita mo po ang bawat kalagayan po namin. At yun nga po, salamat po sa katotohanan na sinasabi mo. Hindi mo po inaalis ang paningin mo po sa amin. At salamat po sa plano mo na sabi mo nga po, tatapusin mo po ano man po yung sinimulan mo, hindi lang po sa gawain mo, kundi sa bawat buhay po namin. Kaya Ama, nandito po kami ngayong umaga, nagpapasalamat sa iyo sa pagkakataon na ibinigay mo nga po na napaka-special po namin, O Diyos, dahil makakasama ka po namin ngayong oras na ito, O Diyos. At salamat po kung paano mo po kami iningatan sa nakaraang isang linggo, paano mo po binigay pangangailangan po namin, paano mo po kami tunulungan makapagpahinga po sa katawan po naming napapagal, pati nga po yung pagpapagaling mo po sa mga karamdaman po namin ng aming mga katawan at lalong-lalo na po, O Diyos, yung pag-asa na parati mo pong pinapaalala tuwing umaga nga po sa amin. Kaya Ama, nandito po kami para pasalamatan ka at nandito rin po kami, O Diyos, para humingi po sa iyo ng gabay mo, humingi po kami, Panginoon, ng mga alituntunin na kailangan po namin sa darating na isang linggo. At nandito rin po kami, O Diyos, para sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Kaya Ama, naway malugod ka po sa pagtingin mo sa puso po namin. May na makita ka po doon kahit nakatiting lamang po na bagay na ikatutuwa mo nga po, O Diyos. Kaya tanggapin mo nga po, O Diyos, ang aming papuri at pagsamba sa iyo. Ito po yung dalangin ko, ito po yung dalangin namin. Sa pangalan ni Kristo. Amen. Awit 34, chapter 34, verse 1 hanggang 3. Sa lahat ng pagkakataon, si Yahweh ay aking papurihin. Pagpupuri ko sa Kanya ay hindi ko papatigilin. Aking pupurihin Kanyang mga gawa, kayong naapi, makinig, matuwa. Ang kadakilaan niya ay hihayag at ang ngalan niya ay purihin ng lahat. Amen.
so far. They think you're lying, but I heard the tender whisper of love in the dead of night, and you tell me that you're pleased and that I'm never alone. You're a good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Many searching for answers, far and wide, but I know, oh, searching for answers, only you provide, and you tell what we need for we say a word. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. So undeniable, I can hardly speak. It's so unexplainable, I can hardly think as you call me. Deeper still as you call me. Deeper still as you call me. Deeper still into love, love. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Good God. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You are perfect in all of your ways. 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 You are.
Ama naming Diyos, salamat nga po dahil maraming beses na po na napatunayan po namin na hindi mo po kami iniwan. At pinaghahawakan po namin ito, O Diyos, na anuman po yung mangyari, nandyan ka po sa amin. Hindi mo po kami iiwan, hindi mo po kami pababayaan. Kaya Ama, salamat po sa oras na to na nakasama ka po namin. Salamat po sa pag-ibig mo. Salamat po sa kabutihan mo at salamat po, O Diyos, na kahit nagkukulang po kami, ikaw po yung Diyos na hindi nagbabago. At salamat po sa katotohanan ng pangako mo. Ano man po yung sinimulan mo sa iyong simbahan, ano man po yung sinimulan mo sa mga nilalang mo, ano man po yung sinimulan mo sa amin, O Diyos, ito po ay tatapusin mo sa takdang panahon na itinakda mo nga po. Kaya salamat po, Ama. Ngayon po, tulungan mo po kami. Masamba ka po namin, O Diyos, sa Espiritu at katutuan at masamba ka po namin sa pamamagitan po, O Diyos, ng pakikinig ng iyong mga salita. Ikaw nga po yung pumagitna, ang kapangyarihan mo nga po, ang banal na Espiritu, O Diyos, ang tumulong sa amin, magbigay po ng sapat na kalakasang kaunawaan para matanggap po namin yung inihanda mong salita para sa amin sa oras na ito. Ito po yung dalangin ko, ito po yung dalangin namin sa pangalan ni Kristo. Amen and amen. Good morning. Salamat sa Diyos dahil alam natin na kasama natin siya at salamat sa Panginoon sa biyaya niya na itutuloy niya yung plano niya. Kahit nga wala ako dito, itutuloy pa rin yung plano niya. Kaya nagpapasalamat ako sa Kanya at nagpapasalamat tayo sa Kanya, nandyan pa rin siya ano man yung mangyari. Kasi yung Diyos nating buhay, hindi siya magbabago, hindi siya kailanman magkukulang, at hindi man siya kailanman titigil doon sa gagawin niyang maganda because He is a good God, parating maganda yung gagawin niya. Kaya nakikita natin, nasa last quarter na ata tayo ng 2021, pero kung babalikan mo ito, kahit na yung January lang 2021, hindi mo mamimiss yung kabutihan ng Panginoon. Kaya meron ka pa ring siguradong assurance na alam mo, itong buong 2021, gagabayan tayo ng Panginoon. Kaya salamat din sa simbahan natin kahit na hindi tayo sa barangay kahapon, naniniwala pa rin tayo. Meron ng itinakdang panahon ng Diyos kung paano niya bubuksan ang kanyang simbahan at malamang kasama tayo doon sa planong yon. Meron siyang inaayos. Alam mo, kung minsan pag matagal yung inaayos, yung pala ay special. Kaya medyo tumatagal yung pagdating ng inaayos ng yon. So nandito na tayo sa chapter 9, salamat sa Diyos, sa series natin sa Daniel, sa chapter 9 tayo. Dito titingnan natin yung tamang pananalangin sa Diyos. Isa sa mga ginawang ehemplo ng Diyos, si Daniel, para pwede nating kapulutan at pwede nating makita, ang pinakamagandang makita natin yun, paano kumilos si Daniel sa pag-respond sa obedience kay God. At paano naman kumilos ang Diyos kay Daniel? At the end ng story, ang dapat maging mapasikat ay ang Diyos pa rin kasi siya pa rin naman ang pinanggagalingan ng lahat. At pati na lahat ng pabor na nakuha ni Daniel ay dahil nga sa biyaya ng Panginoon. So nakita natin na hanggang sa na 90 years old na si Daniel, nandun pa rin siya dun sa pananalangin niya. At na-witness ito ng buong Babylonia. Malamang nakita natin sa kwento nung panahon ni Nebuchadnezzar sa Babylonia, pero makakapag-conclude ka, maaari nung pagbata pa lang siya, ginabayan na siya ng magulang niya . Kaya nung nakuha siya para i-train sa Babylonia ni Nebuchadnezzar, mga 15 o 17 years old siya, nandun na yung ugali niya na hindi lalampas sa 3 beses para manalangin siya sa araw-araw. At ngayong araw na to makikita natin yung kahit na nandun sa 70 years na bihag siya sa Babylonia,
Hindi niya nakalimutan yung kaugalian nila sa Jerusalem. Remember, wala na sila sa Jerusalem. Bakit sila hinayaang masakop ng kaaway? Walang pinag-iba naman sa atin Katigasan ng ulo. At ang pinakaayaw na ayaw ng Diyos, yung pagsamba sa Diyos-Diyosan. Pagpasok mo pa lang sa templo ng Diyos doon sa Jerusalem, may makikita ka ng mga ribulto na mga sinasamba nila. At umabot na sa sukdulan, kailangan patigilin ng Diyos yung ginagawa ng kasamaan. Ito na nga, kailangan silang pasukuin o makonquer sila na makalaban nila. Pero ito, pagdidisiplina ng Diyos. At pwede natin makita ito, hindi lang siya kwento, hindi lang siya prophecy, may kinalaman ka, may kinalaman ako dito. Ang Diyos nila Daniel, samantalang Diyos natin, parehas yun. Ang pamamaraan ng Diyos noong unang panahon hanggang ngayon, parehas man. Ang Diyos, siya yung Diyos na nagpapala, siya yung Diyos na nagdidisiplina, siya yung Diyos na nagpaparusa. Nasa iyo na lang kung makikinig ka sa Kanya, pagpapalain Kanya, kung susuway ka sa Kanya at hindi ka makikinig sa Kanya, ikaw ay mapapahamak sa pamamagitan ng hindi lang pagdidisiplina, kung minsan ay pagpaparusa. So ito nakita ni si Daniel, at the age ng 80 plus, siguro magna-90 na siya, hindi pa rin nagbago yung pamumuhay niya. Kaya meron tayong makukuha today. Ano yung ginawa ng Diyos kay Daniel? Bakit ang naging resulta? Napaka-prayerful ni Daniel na sana makuha natin ngayong umagang ito. Pinili ng Diyos, hindi dahil si special siya, kundi meron talagang ginagawa ang Diyos, gagamitin kanya sa special na pamamaraan. Nasa iyo lang yon. Kung ikaw ay magpapasako, kung ikaw ay susunod. Pag sinabi ng Diyos, gusto kong pumunta ka sa timog, nasa iyo yon. Kung ayaw mong pumunta sa timog, pwede mo sabihin sa Kanya, okay lang kay God yun. Pero minsan, kukuha siya ng ibang tao. Mawawala sa yung privilege na yun. So dito, pinili ng Diyos si Daniel at ang tatlong kaibigan niya, si Shadrach, Meshach, Abednego, na hindi dahil sa mabuti sila, kundi pinlano ng Diyos, gagamitin ng Diyos sila. So out of the 75 na teenager, 75 sila na mga Hudyo, 4 lang ito talaga yung nagtiwala sa Diyos. 4 lang talaga yung nakinig maari sa magulang nila na tinuturuan sila tungkol sa Panginoon. Kaya hanggang doon, ginamit sila ng Panginoon para sa glory pa rin ng Panginoon. So nasa chapter 6, natatandaan niyo kung paano siya manalangin. Yung pananalangin nga niya, natandaan niyo sa chapter 6, dahil sa pananalangin niya, pinanindigan niya pananalangin, tinapon nga siya sa mga kulungan ng mga leon, di ba? Imagine, ikaw ba, patigilin kang manalangin ngayon, o kaya sabihin ng diablo ngayon sa'yo, sige, pag hindi ka lumabas, uhulog kita dyan sa bintana. O may matitira kaya sa atin dito? Pero isa pinanindigan niya Sinabi niya, kapag hindi ka tumigil sa pananalangin mo sa Diyos mong si Yahweh yan, iuhulog ka namin sa mga kulungan ng mga leon. Pero makita mo, hindi niya kinompromise yung pagiging mapanalangin niya. Alam niya, yun ang gusto ng Diyos na kahit na ano pa yung, whatever it will cost him, kahit ano pa yung kapalit nito, gagawin pa rin niya, susundin pa rin niya yung Diyos niya. Isang bagay na pwede nating kainggitan o isang bagay na pwede nating gustong maging katulad ng trato ng Diyos kay Daniel. The same man ang trato ng Diyos kay Daniel, the same sa atin hanggang ngayon, 2021, year 2021. Ang diferensya lang kung paano tayo mag-respond Pero si Daniel, nag-respond siya sa Diyos, doon sa respond niya na kinalulugdan ng Diyos. So the same sa atin. Kung may sasabihin ng Diyos sa akin, may sasabihin ng Diyos sa iyo, mag-respond ka doon sa gustong respond ng Diyos sa iyo. Anong gagawin ng Diyos sa iyo? The same. Exceedingly, i-bless ka niya beyond you can imagine. Kaya lang, doon natin makikita na in the face of God, ang dami nating kulang. Di ba ang dami nating kulang na alam mo na yun narinig mo na yan Di ba? Ilang beses na binibigyan ng warning, pero wala lang, di ba? Pagkatapos ng mag-worship, wala lang. Sanay na tayo doon, pero sana naman, biyayaan tayo ng Diyos na, alam mo yung, minsan merong yung magulang, na sabi niya, makuha ka sa tingin. Wala siyang words, pero tinignan ka lang niya, nagre-respond ka, nag-u-obey ka, di ba? Si kay God nga, hindi nga. Paulit-ulit sinasabi niya sa pulpit, sa radio, sa television, sa Bible study, sa online, ano man yan. Sinasabi pa ulit-ulit, pero kuminsan, kailangan nating humingi ng tulong kay God. God, bakit hindi na po ako nakukonvict ng salita mo?
Bakit parang wala na pong dating yung salita mo sa akin? Parang wala siyang buhay. Para lang ako nagbabasa ng narrative. Pag nakikita ko ng sermon, para lang ganun lang. Bakit wala na pong dating? Wala na po yung ganun. At ikaw lang ang pwedeng gumawa nun, God. Buhayin mo nga po yung espiritu ko. I-connect mo po sa'yo. Para kahit isang salita mo lang, kapag narinig ko parang, sabi nga ng Bible, nanunuot yan, pati doon sa kabutulog, kahit sa buto-buto mo, lahat yan, nanunuot siya. Because that's the power of God. Ngayon, kapag hindi nangyayari yon, baka pwede mong, God, there's something wrong with me po ata eh. Bakit narinig ko po yung salita mo paulit-ulit, pero parang wala lang? Na kahit mag-memorize ako ng verse, okay, na-memorize ko yan, kung nga siya using my knowledge, pero parang wala lang. Nagbasa po ako ng Bible, bakit parang wala lang? Meron pa akong devotion, meron pa akong journal, meron pa akong kung ano-ano yon, pero bakit wala lang? So kailangan nating lumapit sa Diyos, biyaya niya, hingin natin, para magkaroon ng buhay yung salita niya, magkaroon ng conviction. Sabi nga ng Bible, di ba, yung salita niya, parang ano nga yan hinantulad siya sa isang espada na double-edged sword. Ibig sabihin, nanunuot. Pero pag pinansin mo, parang wala lang. Nagbasa ako ng Bible, sinara ko yung Bible ko, and then I go to my natural, regular routines, parang wala lang. Dito makikita mo na, magbasa ng Bible, kung minsan mararanasan mo naman na nagbasa ka ng Bible, naiyak ka, natuwa ka, nagbasa ka ng Bible, nagkaroon ka ng comfort. Diba? So dito yung panalangin at sagot ang makikita natin sa chapter 9. Yung panalangin ni Daniel, tapos dito sasagutin ng Diyos yung panalangin na yon ni Daniel. Yung tamang pananalangin sa Diyos sa Book of Daniel, nasa chapter 9 na tayo, verse 1 hanggang 27. Pakinggan na lang ninyo ako. Mahaba ito. So makinig na lang kayo, kahit kayong mga nasa cellphone, ilagay nyo yung cellphone nyo sa isang malaking baso para malakas ang sound niya. And then makinig na lang kayo, kahit wag nyo nang basahin yung text kasi mahaba siya. Baka antuking kayo, maboard kayo. So the same, baka makatulong. Anyway, sabi na ng Diyos naman, faith comes before hearing. So yung ganon, parang pagtulungan natin na matapos natin yung chapter 9 sa tamang oras. So verse 1 sabi niya, noon ay unang taon ng paghahari ni Dario. Sa Babylonia siya ay anak ni Xerxes at buhat sa laing Medo. Di matatandaan nyo, Nebuchadnezzar, and then tinalo siya ng Medo-Persia. Tama? So ito na yung Medo. So nandito na tayo dito. Tapos unang taon, di ba sinakop ni Haring Dario, Medo-Persia, sinakop nila yung Babylonia, di ba? Pero hindi ka ba nagtaka? Sinakop yun, pati na si Nebuchadnezzar, lahi ni Nebuchadnezzar, di ba, pinatay sila lahat. And then bagong kingdom na. Pero nakita mo, nandito pa rin si Daniel. Di ba? Lahat ng kasama niya, lahat ng tao ni Nebuchadnezzar, kinongkar nila, pinatay nila, biniyag nila, ano mang ginawa nila. Pero kita mo yung pabor ng Diyos, nandito pa rin si Daniel. Dito sa paghahari na ni Dario ng Medo-Persia, di ba, na dapat kasama siya doon sa mga tinalo nila na mga tao ni Nebuchadnezzar. And then natandaan nyo, dito nagtapos, di ba? Yung Mene-Mene, tinapos na yung kaharian, and then si Daniel sa kay Dario, yung una, napunta pa rin siya doon, hindi siya binihag, ginawa pa nga siyang officer, pero sa pananalangin niya, di ba, hinulog siya sa mga den, para makonect lang yung kwento natin. So wala na, this is natandaan yung ribulto niya, yung ulo, ginto, Nebuchadnezzar yon. Yung pangalawa, Medo-Persia, itong dalawa. Yung Medo-Persia, so nandito tayo sa Medo-Persia sa chapter 9. And then ako si Daniel ay nagbabasa ng mga aklat upang alamin ang kahulugan ng 70 taong pagkawasak ng Jerusalem ayon sa sinabi ni Yahweh kay Propeta Jeremias. So may imagine mo kung gaano ka-importante sa kanila yung parang kung sa atin yung Bible. Di ba binihag sila from Jerusalem, pinapatay ka na, ngayon kung para mabuhay ka, magpabihag ka na lang sa kanila. Kasi pag nag-ipaiwan ka sa Jerusalem, papatayin ka nila. Pero na-imagine mo ba na sa pagtakas nila, buhay ang nakataya sa kanila, hindi nila nakalimutan yung parang Bible nila. Mga papel ito na naka-roll na ganon. Yung pinaka-Bible nila na naka-roll na ganon.
Imaginein mo, ganun kaimportante yung salita ng Diyos sa kanila. And then during this time, si Daniel, 15 years old siya, 17 years old siya nung maging bihag siya doon, di ba? So by this time, siguro si Daniel, mga 67 years old na siya. And then, malapit na. 70 years yung pangako ng Diyos, di ba? After 70 years, palalayain ko kayo, assuming na natutunan nyo na yung lesson nyo. Malapit na siya, matanda na siya, di ba? Mag-90 na siya. Pwede niyang, kung ako sa kanya, di ba? Pwede ko sabihin, ay, bahala na ko yan. Hindi ko naman naaabutan na yan eh. Okay na ako, di ba? Pwedeng ganun din, di ba? Pero hindi eh. Kasi ganun yung pagmamahal niya sa mga kababayan niya. Na nag-hope pa rin siya na i-restore ang Jerusalem, pauuwiin sila doon. So, anong ginawa niya? Ni-review niya yung Bible niya, kumbaga. Tinignan niya ano ba yung sinulat ni Propeta Jeremias tungkol dito sa pagkabihag na ito. Malinaw sa Propeta Jeremias, yung sinabi niyang babala. Bago sila tinalo, ang dami mga propeta nagbigay ng babala. Wala mang pinag-iba sa atin. Parati tayong sinasabihan, pero parang pasok dito, labas lang doon. Parang ganun, di ba? Tinignan niya ito. Sino si Propeta Jeremias? Siya din yung nagsulat ng Lamentation. Kung natatandaan nyo, siya yung propetang weeping prophet na tinatawag. Kasi bakit weeping prophet? Tuwing aalalahanin niya, tuwing ipapahayag niya yung pinapasabi ng Diyos sa mga tao, talagang nararamdaman niya kasi mahal niya yung kababayan niya. Na kapag hindi kayo tumigil, sabi ng Diyos sa kanila, warning ilang beses, pag hindi kayo tumigil, ito yung gagawin ko. Paparusahan ko kayo at hindi lang parusa, susumpain ko kayo. Pero hindi pa rin natakot, many times hindi natakot. Wala mang pinag-iba man sa atin, di ba? Nung bago-bago yung COVID, may takot-takot na ngayon. Wala nang takot sa COVID, di ba? Parang wala na. Pero ang importante lang doon, ano ba yung kinukuha kaya ng attention sa atin ng Diyos, di ba? Hindi ka ba matatakot na parehas man tayo, baka mas grabe pa tayo sa kanila eh. Yung pagsamba natin sa Diyos-Diyosan, baka mas grabe pa tayo sa kanila eh. Di ba makita mo may pinaparada tayong santo na si Jesus, pasan-pasan pa rin niya yung cross. Imaginein mo yon. Tapos na yon, pinasan ni Jesus yung cross para bayaran yung mga kasalanan natin. Pero hindi siya hanggang ngayon nagpapasan pa rin ng cross. Hindi, may makita ka naman sa Quiapo, di ba? Ako, pumunta na rin ako doon. Hanggang ngayon parang nakaburol si Jesus doon. Hindi na natili nakaburol si Jesus. Si Jesus nung mamatay siya, and then nabuhay siya muli, pumunta siya ng langit. At kaya siya pinatay, hindi naman dahil sa makasalanan siya. Pinatay siya dahil sa kasalanan ko, dahil sa kasalanan mo. Then makikita natin, nandun pa rin nakaburol pa siya. O kung minsan, huwag ka nalalayo, meron pa rin tayong cross nga. Ang ganda sana simbolo ng cross. Na pag nakikita mo yan, dyan binayaran ng Panginoong Diyos yung kasalanan ko. Yan ang ebidensya na mahal ako ng Panginoon. Pero anong ginawa natin? Nilagyan pa rin natin siyang Jesus na nakapako pa rin hanggang ngayon doon. Hindi naman nanatili nakapako si Jesus sa cross. Pagkatapos niya bayaran yung kasalanan mo, yung kasalanan ko, siya'y namatay. And then siya'y nilibing. On the third day, siya'y nabuhay na muli. At nasa langit siya ngayon. Nasa kanang kamay siya ng Diyos, inahanda niya yung mga natin doon. Mga bahay natin, sabi nga ng Bible doon. Nasa kanan siya ng Diyos. And then hanggang ngayon, pag nanalangin tayo, nandun na nga nanalangin ka na kay Jesus. And then sasabihin mo pa, daragdagan mo pa na sa pangalan ng Virgin Mary, nakalimutan ko yung pangalan na yon, ipanalangin mo po ko. Si Jesus ang nasa kanang kamay ng Diyos, hindi si Virgin Mary. At si Virgin Mary, hindi kasi siya Diyos. Sinabi na ng Diyos from the beginning, nagseselos ako. Bakit ako nagseselos? Ang dami niyong Diyos eh. Samantalang ako yung naglalang sa inyo, ako yung nagbigay ng lahat, hanggang ngayon ako yung nag-aalaga sa inyo. Pero bakit sila? Sila yung sinasamba ninyo, sila yung binibigyan mo ng bulaklak, sila yung binabayaran mo para ipanalangin ka ng kung sino-sino. Nakikita mo yung sama ng loob ng Diyos, mahal kita kung bakit ako nagseselos. Alam mo kung hindi tayo mahal ng Diyos, hindi naman niya kailangan magselos eh. Sino ka? Wala ka namang kwenta sa kanya eh. Pero kaya siya nagseselos because God loves us. Inaantay niya yung oras na parating lalapit tayo sa Kanya.
Sabi, siguro nabasa ni Daniel itong sinulat ni Jeremias. Sabi niya, madudurog ang buong lupain at walang mapapakinabangan. Ang kanyang mga mamamayan ay aalipinin ng hari ng Babylonia sa loob ng 7 taon. Alam na ni Daniel to from the beginning, nireview niya, naranasan niya, 67 years na yung pagkaalipin nila sa Babylonia. Meron pa bang matitirang duda sa puso niya kahit katiting man lang? Ito, nireview niya uli kahit alam na niya, mainit, malakas na kagustuhang manalangin. Nung mabasa niya to, parang tayo, kapag may nabasa tayo sa Bible, and then biglang nililink ni God yung isip natin sa kapwa natin, nagkakaroon tayo ng, alam mo yung burning desire sa puso mo, na kung minsan bigla ka na lang luluhod. Kasi alam mo yung taong yun, mahal ng Diyos. Alam mo yung bayan na yun, mahal ng Diyos. So makita mo yung puso mo, hindi mo makontrol yung init na yun. Ito yung naramdaman ni Daniel. Nung mabasa niya, kahit alam niya yun, na-remind siya sa parusa ng Diyos, kailangan niyang express yung nasa heart niya. Meron siyang burning desire para ipanalangin itong mga taong ito. Verse 3, sabi niya, dahil dito buong time team akong nanalangin at nakiusap sa Panginoong Diyos. Nag-ayuno ako, nagsuot ng damit panluksa at naupo sa abo. Memorize na nga natin yan eh. Alam na natin, kahit ay pa-drawing natin kay Gianna, madodrawing niya, ano ba yung magdamit luksa? Ano ba yung magdamit ng sako? Ano ba yung abo? Magbubudbud siya ng abo, uupo siya doon sa abuhan. Ibig sabihin abuhan, doon sila nagsisiga kapag malamig. Uupo siya doon. Anong simbolo nun? Simbolo ng kapakumbabaan. Na kapag haharap ako sa Diyos, hindi lang yung respeto, nandun yung kapakumbabaan. Di ba pag haharap ka sa importanteng tao, lalo na yung mahal mo tao, halimbawa, meron kang date, di ba, magpapaganda ka talaga. Talaga lahat, ilang oras ka na sa pagpapalit ng damit, you want to wear the best, di ba? Pero itong puso ni Daniel, makikita mo dito, pupunta siya sa harap ng Diyos. Di ba magbibisa na maganda dapat? Hindi eh. Kasi sa puso niya, hindi yon. Parang pagharap niya sa Diyos, parang sinasabi niya, God, wala nga po akong karapatang humarap sa iyo eh. Parang tayo, kapag lumalapit, the more na nagiging intimate ka kay God, the more na nagiging parang nandidiri ka sa sarili mo. Ano ibig sabihin nun? Kasi nakikita mo, anong comparison mo sa Diyos na banal? And then kapag nakita mo yon na para lang po akong maliit na kulisap, sino ako para intindihin mo ako? Ito yung heart niya. Na parang papapangitin ko yung sarili ko para pagharap ko po sa iyo, mawala po lahat ng pride. Makita mo po yung tunay kong pagsamba sa iyo, tunay kong pagrespeto sa iyo. Ito yung isang simbolo, maganda simbolo. Kaya aharap ako sa Diyos, gusto kong mamatay yung pride ko. Hindi ako magpapapogi points sa Kanya. Kaya makita mo, pag gumarap ka sa Diyos, di ba, anong gusto ng tuhod mo? Gusto niya lumuhod. And then kung minsan, hindi pa sapat yung luhod. Gusto niya yung ulo mo, isadsad mo sa lupa. Kasi nakikita mo yung reverence niya eh. Nakikita mo yung kabanalan niya eh. And then, the more na nakikita mo yon, the more na lumalapit ka kay God, nakikita mo yung karumihan ko. Nakikita ko yung kasamaan ko. Nakikita ko yung kaliitan ko. Kaya, the moment na nagsalita ako kay God, nandun yung spirit of humility. And I believe, nakita ng Diyos ito kay Daniel. Na kapag umarap si Daniel kay God, sabi niya, nagsuot ako ng damit panluksa at naupo sa abo. Ang resulta nun, bakit siya nagkaganon? Binasa niya yung salita ng Diyos. Kaya ito yung parati nating naririnig. Walang shortcut. If you want to go to God, you have to know the way. Ano yung way? Si Jesus. Ano si Jesus? Yung Word. So walang shortcut. Gusto mong maging close kay God, gusto mong maging katulad ni Daniel, gusto mong i-bless ka ni God, walang shortcut. Kaya nasasabi natin, ang pag-aaral ng salita ng Diyos,
mas importante pa nga sa panalangin. Kasi dito makita mo maliwanag, nung basahin niya yung salita ng Diyos, dito siya nagkaroon ng burning desire. Dito sa heart niya, gusto niyang manalangin. Kasi naintindihan niya yung salita ng Diyos at nagsimula lang yon yung pagbabasa ng salita ng Diyos. So kaya sa atin, the same. Gusto mo maging banal, gusto mo maging closer kay God, gusto mong pagpalain Kanya, gusto mong maging maayos ang buhay mo, gusto mo samahan Kanya sa lahat ng bagay, you start it with studying or at least reading His Word. Kahit yun lang. Basahin mo lang, parang leisure reading lang siya. The Holy Spirit will guide you. Wala kasi siyang shortcut. Pagpapakumbaba ang makikita mo doon sa kay Daniel at hindi man lang ako karapat-dapat na kausapin kayo, Panginoon. Ito sana yung maramdaman natin. Every now and then, napupunta ka sa Diyos para manalangin, sana maramdaman mo itong ganito. God, you are holy po. You are so good. Parang wala man lang akong karapatan na humarap po sa iyo, pero alam ko po, inaantay mo po akong humarap po sa iyo. Kaya makita mo nga, di ba, from the beginning, hindi ka nga makatingin sa Kanya. Kaya kapag nananalangin ka, anong ginagawa mo? Nakayuko ka. Kasi parang nahihiya ka man. Nahihiya ka because He's holy. And then kapag hindi natin na-recognize yun, ang trato mo lang kay God, parang sabi kasi ni God, I'm a friend of God. Kung minsan na-abuse natin yun. Friend ka nga ni God, pero hindi yung friend na body-body. Hindi yung kahulugan ng friend na tinuturo ng mundo. Sabihin, friend, hindi ka na niya kaaway, pero hindi nawawala yung reverence niya, alam mo pa rin where you stand. Ito yung masarap na makita natin na when you face God, ang mga Islam, mga kaibigan o kababayan nating Islam, di ba? Ginagawa nila yung ceremonial cleansing. Kasi gusto na in the face of God, parang malinis sila. At dito, maganda, pinakamaganda, I believe, pinakamaganda, pagharap natin sa Kanya, makita ng Diyos yung puso natin, na nandun yung kapakumbabaan kasi nga, nandun yung parang nanliliit ka, nahihiya ka. Ama, wala man po akong karapatan humarap po sa iyo kasi sino ako para humarap sa isang banal na Diyos? Sino ako para makiusap sa isang makapangyarihan ng Diyos? Nandun sana yung ganong klaseng spirit na pag tinignan ng Diyos ang puso natin, makikita niya yon. Pinapahiya yung sarili para mawala yung pride. Nakita mo, dati ako ganun din na nagro-rosary kami every 6 p.m., di ba? Tapos dahil mga bata kami, nagtatawanan kami, naranasan yung ganun. Yung nagtawa ka ng tawa, hindi niyo mapigilan, nanalangin kayo noon. Tawanan kayo ng tawanan. Tapos, napapagalit na kami, nakukurot kami kasi nga, pero nanalangin. Kasi yung panalangin nga, you have to memorize yung next prayer. Dapat alam mo yung next prayer, di ba? Dito, mawawala yung pride. Pagharap ko kay God, di ba, sabi niya, come as you are. Anong nanggaling ang pride? Bigyan ng mundo sa atin yan eh. Kung minsan nakuha mo yan sa pag-aaral mo, kung minsan nakuha mo yan sa binigyan ka ng magandang itsura ng Diyos, kung minsan ginawa kang gwapo, ginawa kang maganda, kung minsan ginawa kang mayaman, kung minsan ginawa kang matalino, magandang eskwelahan mo, yan, pinanggagalingan ng pride yan. At pagharap mo kay Kristo, tanggalin mo lahat yon. Pag tinanggal mo lahat yon, siyempre hindi ka na maganda, ano ka na? Siyempre hindi ka na pogi, ano ka na? So, yun, pagharap mo doon, para kang naligo sa abo, di ba? So, pananalangin, ito yung dulot ng pagbabasa ng Diyos na again, wala siyang shortcut. Hindi yung mananalangin ka, tapos saka ka magbabasa ng Bible, it's okay. Pero the ideal, alamin mo yung sinasabi ng Diyos, and then yung pakikinig mo sa salita niya, that will prompt you to pray. And then sabi ng Bible, hindi mo nga alam kung ano yung ipapanalangin mo, di ba? Pero ang banal na Espiritu, sabi niya, siya yung maglilid sa iyo. So sa pamamagitan ng banal na Espiritu, pamamagitan ng pagbabasa ng Bible, alam mo ngayon kung anong dapat ipanalangin mo. Kasi ang panalangin mo, kung hindi siya naayon sa gusto ng Diyos, wala lang yon. Para ka lang nag-ingay. Iayon ang ating panalangin sa salita ng Diyos. Kasi ito yung mangyayari. Kaya ka nananalangin, hindi para baguhin yung will ni God, kundi malaman mo ano ba yung will ni God at ang buhay mo, i-adjust mo doon sa will niya, yung kagustuhan niya. Kasi yung kagustuhan niya, ito pa rin na mangyayari, hindi yung kagustuhan ko. So, i-align mo yun. Paano mo i-align yun? Alamin mo sa salita ng Diyos.
Ano ba yung plano ng Diyos? Dito, inalam ni Daniel yun. 70 years kami ginawang bihag. Bakit? O, alam na niya. Hanggang kailan? O 70 years, alam na niya. At alam niya kung paano yon. Kaya nagkaroon siya ng matinding naisin na ipanalangin niya. Siya okay na siya eh. Sabihin na natin na he's already 87, okay na ako. Anytime mamamatay na ako, hindi na ako makapunta doon. Makapunta man ako doon, baka hindi na ako makaakyat doon sa templo, di ba? So, ang natural tendency sa kanya, I don't care na lang. Okay na ako. Pero hindi eh. Hindi eh. Alam niya, narinig niya, alam niya yung gusto ng Diyos at gusto niya, kung kaya pa, gusto niya sumama ron, gusto niyang makita yung gagawin ng Diyos. Kasi alam naman niya eh, parang sa atin, kahit na wala naman tayo, gagawin pa rin ng Diyos, dapat niyang gawin, right? So the same. So pinapahalagahan niya yon. Hindi ko man makasama doon, makita ko man lang yung sinasabi ng Diyos sa salita niya yung mangyayari. Verse 4, nanalangin ako kay Yahweh ng aking Diyos at iningi ko ang kapatawaran ang mga kasalanan ng aking mga kababayan. Ganito ang sinabi ko. Kasalanan. Hindi naman niya kasalanan, di ba? From bata nga siya, obedient nga siya, di ba? So dito malinaw. Ang iningi kong kasalanan sila. Kasalanan nila. Kasi wala na ako kasalanan. Hanggang ngayon, nag-ubi pa ako. 87 years old na ako. Obedient pa rin ako kay Panginoon. And then, O Panginoon, dakila at kamangha-manghang Diyos na laging tapat sa kasunduan at tunay na nagmamahal sa mga umiibig sa inyo at sumusunod sa inyo mga utos. O, tingnan nyo yung next verse. Yung panalangin para sa iba, di ba? Tingnan nyo. Ang salita ng Diyos ang dahilan ng panalangin. Pag nagbasa ka ng Bible, nakita mo yung pagka-Diyos, di ba? Anong gusto mong gawin? Gusto mo siyang kausapin. Kapag nabasa mo, ang Diyos ay makapangyarihan, ang Diyos ay mabait, siya ay mahabagin, mapagpatawad. Di ba gusto mo siyang kausapin? Ay, gusto ko makaniig yung Diyos na yan. And then, pa nakapagbasa ka ng pagpapala, di ba? Anong reaction mo? Ay, nagpupuri ka. God is good, di ba? God is good all the time. Kasi merong pagpapala daw sa tunay na Panginoon. Kapag nakabasa ka man ng kaluwalhatian, di ba? The glory of the Lord. God, gusto ko po, bigyan mo kahit konti lang po. Bigyan mo po ako. Gusto ko pong maranasan yung glory mo, di ba? Even as you worship, ito yun eh, sa pagbabasa mo ng salita ng Diyos. And then, pag nakapagbasa ka ng paghuhukom, natatakot ka, di ba? Gusto mong umiwas. That's yun. Kasi, ito yung binabasa mo. Pero kung hindi mo binabasa yan, wala kang maintindihan, wala kang makikita, wala kang malalaman sa mga ganong bagay. At kapag nakabasa ka tungkol sa impyerno, anong ginagawa mo? Pinapanalangin mo yung hindi paligtas. Nagkakaroon ka ng burden. God, bago mo po kunin to, iligtas mo po yung kaluluwa niya kahit nakita mo naka-NGT na yan, naka-bedridden na yan, di ba? Kasi ito nga yung nababasa mo sa salita ng Diyos. Na kapag ang tawag ito namatay, na wala si Kristo sa buhay niya, pupunta sa impyerno yan. Pero dahil ikaw, minahal ka ng Diyos, natututunan mong mahalin ng Diyos, natututunan mong mahalin yung kapwa mo. Kaya nananalangin ka ngayon, God, alam ko po, pag wala siyang Kristo, pupunta siya ng hell. Kaya tulungan mo po siya. Huwag mo muna siya ngayang mamatay, ha? Huwag mo siya ngayang mamatay. Dapat maligtas mo rin yung kaluluwa niya. Ito yon. Ano yung nagbulit sa iyo para pumunta ka sa ganong status? Sa pagbabasa mo ng salita ng Diyos, the same ang ginawa ni Daniel. Nung mabasa niya yon, nagkaroon siya ng ganong burning desire sa puso po niya. And then sa Matthew 6, di ba, natandaan niyo yung Lord's Prayer, sabi niya, Our Father, who art in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done. Ang panalangin para hindi i-manipulate mo ang Diyos do sa gusto mo. Kundi mangyari na nga po, O Diyos, yung gusto mo. Kaya lang, paano mo malalaman yung gusto mo? And then you go back to step 1. You go back reading the Word. Ngayon, pang nalaman mo yung gusto ng Diyos, i-adjust mo yung buhay mo, ilipat mo yung bahay mo, ilipat mo yung negosyo mo, ilipat mo yung trabaho mo doon sa malapit sa Diyos para makita mo at maging mag-participate ka kasi mangyayari yung magandang kagustuhan ng Diyos. Ang panalangin ay hindi ang palitan ng kalooban ng Diyos. Pangungumpisal at paggalang, ito yung magandang attitude sa panalangin. Di ba, pag nagkasala tayo, God, sorry po. Di ba? Di ba? Nagnakaw ka, nangupit ka, nagsinungaling ka, nangalunya ka. Tapos, pag-aram mo kay God, sabihin mo, God, sorry po.
Nakita mo yung where we are? Yun ba yung pangungumpisal? Yun ba yung pagsisisi? Then sorry po, then you go back to your normal. Yun ba yung dapat na iharap natin kay God? Na kapag nagkasala tayo, ganun lang ba? Alam ko, naranasan nyo na rin nung may ginawa kang mali. Talagang kumisan, kulang na lang suntukin mo ang sarili mo. Kasi sinisisi mo sarili mo, bakit ko ginawa yun? Alam ko namang mali. And then pag lumapit ka kay God, kuminsan naramdaman mo hindi ka malang makapagsalita ng salita kasi umiiyak ka na. Kasi yung heaviness ng heart mo, alam mo na mali yung ginawa mo. Alam mo you offended God. Pero kung papansinin mo ngayon, nandun pa ba yun? Na many times, kuminsan we offend God. Many times, pero nandun pa ba yung feeling na yon? Na paglapit ko kay God, nandun yung, hindi lang yung guilt, kundi yung nahihiya ako, nanliliit ako, God. Sorry is not enough. Parang nararamdaman ko yon. Na alam ko po na offend po kita eh. Alam ko po, nung binura ko po yung taong yun, mahal mo po yung taong yun. Alam mo yung ganon, na a part ng nararamdaman ni God, maramdaman mo, para kapag sinabi mo sa Kanya yung kasalanan mo, kinonfess mo yung kasalanan mo, nandun yung nanggagaling sa puso mo, yung sincerity, nandun yung pagsisisi. Hindi yung parang, God, sorry po I tried my best. Verse 5, sabi niya, nagkasala po kami, pansinin niyo, pinanalangin niya sa kasalanan nila. Pero dito, kita mo yung pagmamahal ni Daniel, sabi niya, nagkasala po kami. Isinalin niya yung sarili niya. Kasi alam niya, from the beginning, wala naman siyang kasalanan, maaaring magulang niya, naging obedient sila kay God. Pero nung ginawa silang bihag, hindi sila exempted. So the church is not exempted even now. Pastor is not exempted. Na kapag pinarusahan ng Diyos itong Egypt, sama-sama man tayong lahat. Pag pinarusahan ng Diyos ang Pasay, sama-sama man tayong lahat. Pag pinarusahan ng Diyos ang Pilipinas, sama-sama man tayong lahat. So dito inahanap ng Diyos na, anong evidence na mahal mo yung kapwa mo? Anong evidence na may concern ka sa kanila katulad ng concern ko sa iyo, katulad ng concern ko sa kanila kahit na sila ay nasa kasalanan pa? Ito sabi niya, nagkasala po kami at nagpakasama. Nagimagsik po kami at sumuway sa inyong mga tuntunin at utos. Hindi kami nakinig sa inyong mga lingkod na propeta na binigyan nyo ng kapangyarihang magpahayag sa aming mga hari, pinuno, magulang at sa buong bayan. Hanggang ngayon, ginagawa ng Diyos yan. Sa television nga, sa magazine, sa Facebook, dito sa temple, lahat ginagawa ng Diyos para bigyan ng babala, bigyan ng warning, bigyan ng instructions. Pero sana makita natin na, God, kami ganyan din po kami. Hindi na po kami nakikinig sa iyo. Pinipili lang po namin yung gusto naming pakinggan. Sana magkaroon tayo ng ganong conviction para bago huli mangyari yung dapat gawin ng Diyos na parusa. Sabi niya ngayon pa lang sana, matanto na natin yon. Verse 7, sabi niya, Panginoon, lagi po kayong nasa katuwiran at kami hanggang ngayon nasa kahihiyan. Gayon din po ang buong Huda at Jerusalem, ang buong Israel, pati ang mga pinatapon ninyong iba't ibang dako dahil sa kanilang kataksilan. Itong kahihiyan na to, ito yung nawala sa atin. Hindi naman sa wala na tayong hiya. Pero hindi eh. Pinamper na tayo ng mundo na kung minsan pinoplont pa natin yung mali. Kung minsan pinagmamalaki pa natin yung mali. Na sana magkaroon ng ganong klaseng espiritu sa atin kahit nowadays, wag na nating hintayin. Hindi nananakot. Hindi nananakot. God said it and I should believe it. Gusto mong pag sinabi ng Diyos, paniwalaan mo. And then, i-adjust mo yung buhay mo, makiayon ka doon sa sinasabi ng Diyos at hindi mo lang makikita yung kadakilaan na kundi ikaw mismo, mararanasan mo yon. Gagawin niya parati yung tama because He's a righteous God. Kailanman hindi siya magkakamali, is a perfect God. Hindi siya gagawa ng masama. Hindi siya gagawa ng makakasama sa iyo kasi mahal niya. Ingatan niya ako no matter what. Kahit stubborn ako, ingatan pa rin ako ng Panginoon. So ito yung Diyos na gagawin niya parati yung tama. Verse 8, kami po, O Yahweh, ang aming mga hari.
pinuno at magulang ay nahihiya sapagkat nagkasala kami sa inyo. Application, pag nagkasala ka nga, obserban mo yung sarili mo. Merong pa ba itong hiyang ito? O naninisi ka pa? Na ginawa ko naman po yung kaya kong gawin, hindi ko total nagawa. And then if that is the attitude of your heart, you have to ask God for mercy. Panginoon naming Diyos, kayo po ay mahabagin at mapagpatawad sa kabila ng lagi naming paghihimagsik at pagsuway sa mga utos na ibinigay ninyo sa amin na inyong mga alipin sa pamamagitan ng inyong mga lingkod na propeta. Sa panahon natin, Bible, itong gantong worship, online worship, ano man yan. Nangungusap pa rin ng Diyos sa atin, pero nasa iyo na lang. And then even your pastor are requiring you to read your Bible. Chinecheck pa kayo. Nagbabasa ba kayo o hindi? Kasi nga, there's no other way. There's no other way. Na yung, kahit na 20 years ka ng Christian, kung hindi mo kilala yung Diyos mo, hindi mo alam yung pinapagawa ng Diyos mo, hindi mo alam yung plano ng Diyos mo, you don't even care. Lalamunin ka ng mundo. Ang mangyayari ngayon, ang buhay mo, nakaayon sa mundo. Kaya sabi ng Diyos, di ba, huwag mong iayon ang buhay mo sa takbo ng mundo. Bago sabi niya, hayaan mo ang Diyos, baguhin niya yung pag-iisip mo para makita mo, malaman mo kung ano yung tama. At by the grace ni God, magawa mo yon, yung pinapagawa ng Diyos niya yon, ikaw yung mag-a-adjust, hindi yung gusto mo. Wala masama sa gusto mo, pero alam natin na God knows best. Yung gusto mo, kuminsan hindi yun ang best. So kung isasubmit mo yung gusto mo sa gusto ng Diyos, mangyayari yung best for you. At bakit na gusto niya? Kasi mahal nga tayo eh. Kapag nangyari yung best na yon, magiging masaya tayo. Sino ang unang magiging masaya? Ang Diyos man. Siya yung gustong-gusto kasi natupad yung maganda niyang plano. And then 11, ang buong Israel ay nagkasala sa inyo. Sumuway sa inyong kautusan at hindi nakinig sa inyong tinig. Dahil dito, ibinuhos ninyo sa amin ang mga sumpa na nasasaad sa aklat ng kautusan ng lingkod niyong si Moses. Kaya nakikita nyo ngayon, I heard the news from Vatican daw, I just heard, papalitan nila yung Bible. I-retain nila yung New Testament, tatanggalin yung Old Testament. Kasi yung New Testament, wala na siyang sumpa-sumpa. Wala na siyang mga curses. At sana naman, mag-ingat kayo pag nangyari yon. Ito yung delikado. Na kung gayon pa nga lang, nandun yung salitang sumpa, ayaw nga natin basahin, ayaw natin intindihin. Kasi we don't like negative things. Tingin natin negative to. This is not negative. This is a positive kay God. Kasi kapag pinakinggan mo yung warning niya, mapapabuti ka. Negative ba yon? Kapag sumunod ka sa Kanya, magsasucceed ka. Negative ba yon? Kapag sumunod ka sa Kanya, magiging masaya ka. Negative ba yon? No. Pero ang mundong turo niya, hindi. Kaya dito sabi niya, sa atin, tanggalin yung utos ni Moses kasi nagsasabi na ginagamit yung sumpa. Asan yun? Ayan, sumpa. One of the best translation ng Bible is our Magandang Balita Bible. Believe me. Pag tinignan mo yan, napakaganda ng translation niya. Compare mo pa sa kahit sa King James Version. Sorry, pero pansarili ko, I found it very sa ibang version, tinanggal niya yung sumpang yan. Punishment. Ano yung punishment? Kapag nagkasala ko ng jaywalking, punishment ko, 1 week community work. After ng 1 week community work, ano nangyari sa punishment ko? Tapos na. Itong sumpa, ipapasa ko sa anak ko, anak ng anak ko, anak ng anak ng anak ko, anak ng anak ng anak ng anak ko. Di ba? Ngayon, pag nagkasaling anak ko, the same. Papasa sa anak niya, anak ng anak niya, anak ng anak-anak ng anak niya, o sino mang anak yun, di ba? So, yun ang sumpa. Wala siyang katapusan. Pero sabi ng Diyos, yung sumpang yan, kung ikaw nakikinig ka ngayon, kung ang pamilya mo, generation ang nasa sumpa, pag ikaw yung nagtiwala sa Diyos, naniwala ka sa Kanya. By faith, sabi niya, putol ang sumpang yan. Anong kapalit na yun? From you, sabi ng Diyos, hanggang sa 1,000 generation mo ay pagpapalain ng Diyos. Bakit? Of course, nalaman mo yung katotohanan eh. Ituturo mo sa anak mo. Alam ng anak mo yung katotohanan. Ituturo niya sa anak niya.
O alam niya katotohanan, ituturo ng anak mo, doon sa anak niya, tuturo ng anak niya sa anak ng anak niya, tuturo yung anak ng anak ng anak niya, di ba? So, yun sabi niya, 1,000 generations, sabi niya, pagpapalain ka. Imaginein mo yon. Tanungin mo ang Diyos, Panginoon, kaya ba ako nandito nakikinig ngayon? I think so. Gusto ng Diyos i-bless ka, pamilya mo, pati na yung lineage mo, sabi niya, 1,000 generations, sabi niya, kasi mahal tayo ng Diyos. Nabasa niya siya, babasahin mo yung 28 na yan, matatauhan ka. And then 15 lang, basahin natin yung 15, makarelate lang tayo. Subalit kung hindi kayo makikinig kay Yahweh na inyong Diyos at hindi susunod sa kanyang mga utos at mga tuntuning ibinigay ko sa inyo ngayon, mangyari sa inyo ang mga sumpang ito. Hindi niya kayo aalisan ng salot hanggang sa maubos kayo sa lupaing ibinigay niya sa inyo. Pumili lang ako, pero buong chapter yan. Lilipulin kayo ni Yahweh sa pamamagitan ng sakit na pagkatuyo, nag-aapoy na lagnat, pamamaga ng katawan, sakit sa balat, at marami pang iba. Yan yung curse. And then sabihin mo na, of course, ang gagawin mo ngayon, ginagawa natin ngayon, ay doon na lang ako sa New Testament, kasi wala sa New Testament yan eh. Sa New Testament, by grace na lahat yan. Totoo man yon. Pero do you think, hindi gagawin ng Diyos tayo pag nakita niya sa heart mo na you are not submissive o nakita niya yung pride na yon? Ang tunay na pagsisisi ay at pagpapahayag ng kasalanan ay ang pagdisiplina. Pag dinisiplina ka ng Diyos, tanggapin mo ito. At hindi mo sisi ng Diyos. Hindi ka mangangatwiran. Hindi ka, anong tabi na, endless excuses. Endless justification, di ba? God, kasi naman po, hindi mo ako tinulungan eh. Kasi naman po, nilagay mo ako dun sa temptation eh. Kasi naman po yung asawa ko eh. Ganon. Pag dinisiplina ka ng Diyos at pinarusahan ka, ang hinanap lang Diyos, God, I deserve po ito. Tatanggapin ko po kasi alam ko po, maganda pa rin yung plano mo kung bakit mong inayang mangyari sa akin to. Remember mo kay Adan, di ba? Di ba, binigyan siya ng utos ng Diyos. And then, natukso si Eva. Nadamay si Adan. And then, di ba, pag-uusig na, Adan, sabi ng Diyos, tinatawag niya si Adan. Nasaan kayo? Nagtatago. Bakit? Nahihiya. At least sila nahihiya. Tayo kuminsan, hindi tayo nahihiya. Hindi naman tayo walang hiya, di ba? At least sila nahihiya. O sabi niya, bakit po? Ba't ka nahihiya? Sabi ng Panginoon. Sinuway mo ba yung utos ko sa iyo? O dito, di ba? Instead na mangumpisal siya, aminin niya, humingi siya ng tawad. Ano ginawa niya? Lord naman kasi wala naman po sa isip ko yung babae. Hindi naman po ako nag-iisip na babae, tsaka hindi naman po ako nag-iisip mag-asawa eh. Kayo po kasi pinatulog niyo ako pag gising ko, may babae na dyan, may asawa na ako. Hindi ko man pinlano. Sinisi pa yung Diyos. Gumawa pa ng excuses. Ang hinanap ng Diyos, ang tunay na pangungumpisal pag-amin ng kasalanan, ito yung tutumbukin mo. Naging sinungaling po ako kanina. Hindi yung Panginoon. Hindi po ako nagsabi ng totoo kanina. Sinugarcoat mo yung panalangin mo. Ang tunay na panalangin doon, Panginoon, kanina po naging sinungaling ako, patawarin mo po ako. Di ba sakit sa tenga? Kasi yun naman talaga yung totoo eh. Pero ikaw, gagawin mong parang cake. Meron siyang sugar coat para masarap siya. Panginoon, sorry po, hindi po ako nagsabi ng totoo kanina. So anong tingin ng Diyos? Ito yung hinahanap niyang pusong pagbabago sa puso natin. Sabi niya na magkaroon ng circumcision yung puso natin. And then 12, tinupad ninyo ang inyong sinabi sa amin at sa aming mga pinuno na kami inyong paparusahan dahil sa aming pagkakasala. Sapagkat sa buong daigdig ay wala pang nangyari tulad ng dinanas ng Jerusalem. Nakita na natin yan, pero hindi natin binabaliwala natin na yung bang ginawa ng Diyos sa Jerusalem, hindi niya pwedeng gawin sa Metro Manila. Alam mo yung ginawa niya doon? Sabi niya, walang matitirang bricks na magkapatong na dalawa, flat to the ground. Pag tinitingnan ko yung Makati skyline na yan, alam natin na para na tayong Sodom at Gomorrah in a sense kung minsan. Paano ipaplat ni
God sa ground ng mga building na yan, mga skyscraper na yan. Itong building na to. At gabi-gabi nakakaramdam ako ng lindol. Sabi ko, ano bang masama sa katawan ko? Para akong lililindol. Pag tinignan ko sa balita, wala naman. Pero parati ako nakakaramdam ng lindol gabi-gabi. And then 13, tulad ng nasusulat sa kautusan ni Moises, naranasan namin ang kapahamakan ito dahil nga sa pagsuway. Hindi nila pakikinig, di ba? Gayon man, Yahweh, aming Diyos, wala kaming ginawa upang maglubag ang inyong kalooban. Kahit sa atin, alam na natin, galit ang Diyos sa atin. Merong times na kapag hindi na maganda yung COVID situation, nararamdaman natin yun eh. And then tumatawag tayo sa Diyos. Pero ano ba yung ginagawa natin magpalubag sa loob ng Diyos? Di ba? Okay, nawala na yung pagprosesyon natin ng mga Diyos-Diyosan na yan. Nawala na yung pagpunta sa simbahan. Pero para pag binuksan ng Diyos yung muli, babalik ba tayo doon? Gusto mong malubag ang loob ng Diyos ngayon, kahit ngayon mismo, ngayong Sunday mismo. Anong petsa ngayon? October 17, kahit mismo. Gusto mong medyo mabawasan yung galit ng Diyos sa iyo, sa atin? Kung meron ka mga Diyos-Diyosan sa bahay mo, ano kaya ilabas mo muna yan sa bahay mo? Kung hindi mo kayang gawing, sa Bible, dinudurog yan, sinusunog, binabaon. Kung hindi mo kayang gawin yun, ilabas mo lang sila sa bahay mo. O kaya yung ginagawa sa mga pag Biyernes Santo, takpan mo lang ng kumot. Baka sakaling maglubag ang loob ng Diyos sa iyo. Angitin namin puso mo. Kapag binuksan ng Diyos itong COVID restriction ng ito, sasama pa ba ako doon sa paradang pinoprosesyon na hanggang ngayon pasan-pasan pa rin ni Jesus yung cross? Pupunta pa ba ako sa Quiapo na hanggang ngayon ay nakaburol pa rin ang Panginoong Yesus? At pupunta ba ako doon sa lugar na hanggang ngayon nakapako pa si Jesus doon sa cross? Kapag nakita ng Diyos sa puso natin na Panginoon, tulungan mo po ko, hindi ko na po gagawin yon kasi alam ko po ayaw mo, kinasusuklaman mo po. Kasi alam ko po, yung sinabi mo, nagsiselos ka, gusto mo pong talikuran ko yon. Gusto natin maglubag ang loob ng Diyos. Kahit konti lang. Kahit konti lang gawa natin ng paraan at matutuwang Diyos na tunay nga merong konting pagbabago ang inaasahan niya sa atin. And then hindi na rin namin tinalikuran ng aming kasamaan ni kinilala ang katutuan ng inyong pinapahayag. At the end of the day, pagkatapos ng COVID, saan tayo babalik? The same ba? O merong bang pagbabago? The same dito. Pag binuksan ba ng Panginoon, itong ECF Center, meron bang pagbabago sa atin? O parehas pa rin. Kanya-kanya pa rin. Wala man lang yung malasakit. Wala man maramdaman yung pagmamahal ni Jesus katulad ng pagmamahal ni Jesus sa atin, sa ibang tao, na walang kondisyon. Na walang time, mahal mo siya, kaya hindi ka hipokrito. Galit ka kung galit ka kasi mahal mo siya. Ikukurek mo siya kasi mahal mo siya. O ano naman, balik na naman tayo dahil sa kahipokrituhan. Na kahit ka hindi ka okay, pag tinanong ka, kumusta ka, okay lang po, pero hindi ka naman okay. Di ba? Kung gusto mong gamitin yung okay, nakakagis na muna, dagdagan mo ng H. HKO po ako. Hindi po ako okay. Joke lang. Hindi ako marunong mag-joke. And then 14, kaya pinarusahan ninyo kami dahil sa aming pagsuway, sapagkat kayo, Yahweh, na aming Diyos, ay matuwid sa lahat ng inyong gawa. 15, Panginoon naming Diyos, ipinakilala ninyo ang inyong kapangyarihan mula nang ilabas ninyo ang inyong bayan mula sa lupain ng Ehipto hanggang ngayon. Kinikilala namin ang aming pagkakasala sa inyo. Dito, marami di akong kulang. Ewan ko sa'yo. Dito, marami akong kulang. Kasi alam mo, siguro kaya nagkukulang ako kuminsan. Masyado na ako nagtiwala sa katotohanan din naman eh. Binayaran naman ni Jesus yung kasalanan ko, okay na yon. Ha? Kahit binayaran ni Jesus yung kasalanan ko, pagharap ko sa Kanya, tinitingnan niya yung puso ko, pinagsisihin ko ba talaga yung kasalanan na yun, o paulit-ulit ko lang ginagawa. Meron bang pagsisisi? Meron bang 100% na pangungumpisal? O again, sinusugarcoat ko na naman. O nilalagyan ko pa ng cherry para mas masarap, di ba? Pinapaganda ko siya. Hindi ko pinapakita yung talagang as it is. Di ba? And then 16, kaya nga, O Panginoon, alang-alang sa inyong mabuting gawa, huwag na po kayong mapuot sa Jerusalem na inyong lunsod, ang inyong banal na bundok. Parang Pilipinas, di ba? Panginoon,
bansa mo po ito eh. Ikaw po yung naglalang ito. Itong mundo po. Kami po mga tao, ikaw po lumikha po sa amin. Meron kasi ganitong klaseng panalangin, ganitong klaseng universal concern. And then 16, dahil sa kasamaan namin, part na 16, 16b, dahil sa kasamaan namin at ng aming mga magulang, ang Jerusalem at ang inyong bayan ay inahamak ng mga bansang nakapaligid sa amin. Sinong kasama mo sa panalangin o sino yung pinapanalangin mo? Ito yung when you, kapag, di ba, pag napalapit ka kay God, and then nagkaroon ka ng intimate relationship, di ba, magkakaroon ka ng burning desire mag-pray. So, ang nangyayari, isa sa mga ministry mo, napupunta ka sa mga prayer network. And then doon sa prayer network na yon, kung mapapansin mo, alos wala na yung sarili mo. Bakit? Puro iba na lang yung pinapanalangin mo. Bakit? Alos, sabi ng Panginoon, God will provide you more than enough. Ingatan ka niya. So parang wala nang natitirang sa'yo. Bakit na gano'n nangyari? Because nakita niya yung concern mo, you are praying for other people. So hindi mo pinag-pray yung sa'yo, hindi ba alam ng Diyos yun? Alam ng Diyos yun eh. Pero nung inuna ko yung kapwa ko, more than sa sarili ko, alam ng Diyos yung kailangan ko, God will meet those needs, even me without praying for them. Nakuha niyo? So nangyari ngayon, ang dami mong pinagpipray, at the end ng prayer time mo, wala ka man lang ipag-pray sa sarili mo. Kasi inayos na ng Diyos yung mga concern na yon. Kaya dito makikita mo, sabi ni God, bago mo pa nga binanggit, meron na akong sagot doon. So napaka-importante yung i-devote mo yung time sa prayer like kay Daniel. Matanda na siya, dapat wala na siyang concern doon. Pero nandun eh. Nandun yung pagmamahal niya sa mga kababayan niya, kahit na patuloy pa sila sa kasamaan. Nandun yung pagmamahal niya sa mga Hudyo na hindi paligtas. Bakit? Kasi ganun din siya minahal ng Diyos niya eh. Kilala niya yung Diyos niya eh. At alam niya yung plano ng Diyos niya dito sa kababayan niya. At gusto niya, maka-align siya doon sa plano ng Diyos yun. Imaginein mo yun. Isasama ka ng Diyos doon sa gagawin niya. Kasi nga kahit wala ka, gagawin pa rin niya yun. Parang tayo dito, kahit walang worship team, God will continue. Kahit wala si Pastor Ed, God will continue. Kung ano mang plano niya rito, mangyayari pa rin yun. Kaya kapag alam ko yun, yun pala yung plano ng Diyos, abay, aayusin ko yung buhay ko. I-align ko siya doon sa gusto ng Diyos para makasama ako doon. At pahalagaan ko to, by the grace ni God, iingatan ko to. Hindi nga ako dapat nandun sa harapan ng Diyos, pero nilagay niya ako doon, hindi lang para sa sarili ko. Parang the same dito. Hindi ka nandito para lang makakanta ka, hindi ka para dito para may makasama lang si pastor, pag mag-worship ka. Meron siyang purpose, alamin mo yan, anong purpose niya? Siguro yung mga online na yan, di ba nare-reach ng internet o ng web na yan, mas maraming tao, di ba? So you can think of more reasons na bakit ako inayaan ni God na nandun. Ano ba yung main purpose niya? At pag nakita mo yung purpose niya, makikita mo yung kagandahan niya. Sa Naga, meron akong parang naging anak-anakan. And then, nung mag-start kami ng satellite ng GCF sa Ortigas, so ang role namin, i-transfer yung kultura ng main church doon sa satellite church sa Naga City. So may mga alaga kami, mga kabataan doon na tumutulong-tulong sa simbahan. And then, merong specific na bata doon, si Noah. Some of you know Noah. And then, of course, most of my work sa computer, wala pang ganito yung magandang computer noon, hindi pa mga ganyan internet. So talagang lahat, gagawin mo yung Bible lesson, yung training. So most of the time, nasa computer ako. This is in Naga. And then itong batang ito, si Noah, bata pa siya that time, I think graduating high school or wala pang K-12 noon. So uupo yan sa nandito yung mesa ko, uupo yan dyan sa lapag, tabi lang. And then, hindi siya tatabing magpupul ng chair, hindi. Diyan lang. Hindi man niya nakikita yung monitor kasi nasa baba siya. And then katagalan, siyempre, kahit na busy ako, naka-conscious ako, nandun siya. Sabi ko, Noah, bakit may kailangan ka ba? May gusto ka ba? Sagot ni Noah sa akin, wala po. Gusto ko lang pong kasama kayo.
Ito precisely yung prayer. Gusto ko lang makasama ko yung Diyos kahit na nandun ako, wala akong sinasabi. Gusto ko lang nandun ako sa presensya ng Panginoon. Kung minsan gusto ko lang doon magsumbong sa Kanya. Gusto ko lang na humingi ng tulong sa Kanya, hindi ko naintindihan. Gusto ko lang i-express sa Kanya yung galit ko sa ibang tao. Ito sana yung precisely na gusto ko lang makasama ang Diyos kung bakit ako nananalangin. Unti-unti kong malalaman ang kagustuhan ng Diyos kapag ginawa ko yon. Pagbabasa ng salita ng Diyos, kinakausap ako ng Diyos, at pananalangin, kinakausap ko ang Diyos. So yung constant communication na yun, nagkakaroon ng good relationship ang dalawang tao. 17, dahil dito, aming Diyos, pakinggan po ninyo ang pakiusap at daing ng inyong alipin, at alang-alang sa inyo, O Diyos, kahabagan po ninyo ang inyong templong nawasak. O Diyos ko, pakinggan po ninyo kami, masdan ninyo ang masaklap naming kalagayan at ang pagkawasak ng lungsod na nagtataglay ng inyong pangalan. Lumalapit po kami sa inyo, hindi dahil sa kami matuwid, kundi dahil sa kayo'y mahabagin. Yung ganitong klaseng confidence na alam natin maintindihan tayo ng Panginoon. So hindi natin kailangan i-sugarcoat. Hindi natin kailangan itago yung sitwasyon natin kasi alam naman niya yon. 19, dinggin po ninyo kami, O Panginoon. Patawarin po ninyo kami, O Panginoon. Kahabagan po ninyo kami, O Panginoon. Nakita mo, walang kasalanan si Daniel so far sa ginagawa niya, obedient siya, pero pag nanalangin siya, sinasama niya yung sarili niya. So nakita mo yung ganitong klaseng spirit, hindi yung nagtuturo ka lang, and then nakakalimutan mo yung tatlong daliri, nakaturo rin naman sa iyo. And then 19, alang-alang sa inyo, aking Diyos, huwag na po kayong mag-atubili. Yamang ang inyong lungsod at ang inyong sambayanan ay nakatatag sa ibabaw ng inyong kaharian. Ang sinasabi niya, alam na niya gawin na po ninyo yung dapat niyong gawin. Bakit? Kasi nilulook forward niya, ibabalik yung worship sa temple. Ito yung kahit na sabihin niya, wala na ako doon, at least sila, makapag-worship sila. The same dito sa atin. Kung bakit natin iniingatan ito, pinipreserve ito, para pagdating ng oras na binuksan ng Diyos to, kahit wala na ako, wala na tayo, patuloy pa rin pupurihin ng Panginoon dito sa lugar na ito. And then, karangalan ba ng Diyos o karangalan ko? Ginagawa ko po ito para sa akin o para sa Diyos pa? Yung kasalanan ko ba, sino bang nasisira? Ako lang bang nasisira doon sa kasalanan ko? Yung compromising life ko, ako lang ba nasisira? Hindi ba masisira si pastor, yung nagpapastor sa akin? Di ba masisira yung simbahan na kinabibilangan ko? At ang pinakamasakit, masisira ang pangalan ng ating Panginoong Yesus. Na yan ba yung mga Kristiyano? May alam ko mga born again doon. Nung nasa 4th floor pa sila, yan ba yung mga Kristiyano? Yan ba yung mga naniniwala kay Kristo? So tatanungin mo sarili mo, doon sa ginagawa mong katigasan ng ulo, yung kasalanan na yan, sino yung nasisira? Hindi lang ikaw, kapatid. Ang pinakamalaking damage is the name of our Lord, na dapat yun ang ingatan din natin. Ito naman yung susunod na mga verses, ito yung sagot. Yun ang panalangin ni Daniel. And then ito yung sagot sa panalangin ni Daniel. 20, habang ako'y nananalangin at pinapayag ko ang aking kasalanan at ang kasalanan ng bayan kong Israel, nakikiusap ako, Yahweh, aking Diyos, alang-alang sa banal na bundok ng aking Diyos. Zion, remember, pinag-aralan natin, Mount of Zion. And then, naalala ko lang ito, ang tatay ko, anak ako ng farmer yung tatay ko. And then, hindi ako mahilig sa farming. And then, meron kami palay na ganyan, and then usually, merong nadapa, meron nakatayo. And then, siyempre gusto kong tumulong sa kanya, pero wala man akong alam. So, with my little knowledge, sabi ko sa tatay ko, parang magpa-pogi points ka ba? Sabi ko doon sa man nanggagapas. Sabi ko, unahin niyo yung mga nakatayo, ibig sabihin matatag na palay yan. Yung mga matatag na yan siguro yung mga pakinabang. Iti inuna nila, lumapit yung tatay ko. Tinuruan niya ako, of course, di pa ako Christian noon, pero nakarelate ko, naalala ko sa Bible. Sabi ng tatay ko, hindi. Alam mo anak, sabi niya, ito mga nadapang yan, sila yung may kayamanan. Kasi mabigat sila. Kaya sila dumapa. Ibig sabihin, may laman yung palay niya. Yung nakatayo, tingnan mo, sabi, tingnan mo. Kaya sila nakatayo, ganun-ganun lang sila. Wala naman silang bigat kasi wala mang bigas doon.
walang laman. So I learned a valuable lesson. Ngayon maging Christian ako, maging pastor, narelate ko sa Bible. Sabi ko, oo nga, no? Ito yung sinasabi ng Diyos eh. Sino ginagamit niya? Yung broken. Sino ginagamit niya? Yung taong parating nakaluhod. Kaya pagkita mo, pag may mga Kristiyano akong mga matured Christian na sa network ko, Pastor, hindi po kami magkasundo ng ganito, ganyan. Pero Christian na to ha, iba yung suggestion mo sa hindi Christian pang masyado. Kapag matured niya, kapatid, sabi ko, iluhod mo lang yan sa Panginoon. Iluhod natin sa Panginoon yan. Pero sa itang hindi pa masyadong matured Christian, hindi niya maintindihan yun. Ito pala yung valuable lessons nun. Kahit ang Panginoon, yung mga broken na tao, yung mga parating nakaluhod, parating nasa baba, ito yung ginagamit ng Panginoon. Kaya sabi nga niya, yung proud, sabi niya, ibabagsak niya. Pero yung mga nandun, mga humble, sila yung i-raise up niya. Magagamit niya sa kanyang ubasan. 21, ang anghel na si Gabriel, na nakita ko sa aking unang pangitain, remember, doon sa mga monster, ay mabilis na lumipad palapit sa akin sa oras ng paghahandog sa gabi. Nandun, 67 years na nandun si Daniel, pero yung kaugalian nila, 3 p.m., nandun pa rin yung prayer time and then paghahandog nila sa gabi. Ano yung paghahandog nila? Of course, kabayaran ng kasalanan during that time. Wala nang offering si Daniel, pero every 3 p.m., nagpipray pa rin siya. At dito binanggit si Gabriel. Sino si Gabriel? Tatlo lang naman yung pangalan na sikat sa Bible sa mga angels ni God, di ba? Yung pinakamagandang nilalang na angel ni God, naging fallen angel, si Lucifer. And then si Michael, and then si Gabriel, di ba? And then si Michael, siya yung parang bossy-bossy. Si Gabriel, ito yung parang pag sinabi mo, sunod siya. So at this time, pwede mo sabihin na, sabi ng Panginoon, nakita mo yung heaven at saka earth, gaano kalayo, di ba? Mga scientists, nag-estimate sila ng time, pero napakalayo. Pero ang bilis niya. Para sinabi ni God, Gabriel, sabi niya, ipaliwanag mo kay Daniel yung pangitain. Ang bilis-bilis. Nagsisimula pa lang manlalangin si Daniel, nandun niya si Gabriel. Remember, merong kwento sa Bible na inutusan ng Diyos si Gabriel, pero sa kalagitnaan ng kalawakan, nung malapit niya sa earth, nandito na yung mga fallen angel, di ba? Parang parang ginulo siya ng mga demonyo dito sa lupa, para hindi makababa sa lupa si Gabriel, di ba? And then, nung ginawa ng Diyos, sabi kay Michael, angel na Michael, sabi, tulungan mo si Gabriel. O yun, nakawala siya sa mga demonyo dito sa lupa, nagawa niya yung utos ng Diyos. So at yung tatlong angels na ito, at least ito yung mga nakikita nating malinaw sa Bible. Pero dito, nang nanalangin si Daniel, dumating, ang bilis-bilis dumating si, nung ginagawa ko, yung mga flash na, mga pelikula, Flash, mga Superman, sabi ko, wala kayo sinabi. Si Gabriel, ang layo lang, parang ganun, nandun na siya doon sa nananalangin na si Daniel, di ba? And then 22, sinabi niya, Daniel, naparito ako para bigyan ka ng karunungan at pangunawa. Doon sa ibang translation, di ba nananalangin si Daniel, maring nakapatiripal, siyempre nakapikit, nakayuko, baka yung tulog-tulog na ba? Sa ibang translation, ginanon niya ginanon ni Gabriel. Daniel, sabi niya, nandito ako para bigyan ka ng karunungan at pangunawa. Sa simula pa lamang, sabi ni Gabriel, nang yung pakiusap, ay tinugon ka na ng Diyos, labis kanyang minamahal. Yung beloved, di ba sa mga apostles niya, sino yung tinawag na beloved? Si John, di ba? And then, pag nagsulat nga si John, meron siya sinulat na hindi sinasabing, ako si John, the beloved. Siyempre, ikaw ba naman, hindi ka proud na beloved ka ng Panginoon, di ba? Na talagang minamahal. So, dahil nga beloved ni God si Daniel, sabi ng angel, sisimula ka palang manalangin, sinagot na ng Diyos yun. At pinadala ko para ipaalam ko sa iyo, hindi na niya hintay mag-amen para maging matatag yung pananampalataya niya. Talagang mahal ako ng Diyos. Beloved. At dito, binanggit talaga, you are a beloved son of God. Parang ganun, di ba? And then 23, naparito ako para sabihin sa iyo ang kanyang tugon. Kaya makinig ka upang maunawaan mo ang pangitain. So ito na yung kasagutan ng panalangin. And then, yung part ng panalangin dito sa 24, mamaya titingnan natin, ito yung prophecy. So, hindi natin i-detail kasi titingnan natin yung summary ng from 24 hanggang 27. Ito yung prophecy na mangyayari. Pinakita kay Daniel bilang kasagutan doon sa kanyang katanungan. Pero dito lang ito yung circle na yan.
Sa Bible, sa pakikinig ng salita ng Diyos ni Daniel, nandun siya sa salita ng Diyos, di ba parang ginuhitan ng Diyos yung circle na ganon? Ito yung buhay mo, hanggang dito ka lang. Beyond this, against my will ko na. Yung will ko, sabi ni God, dito lang. So, dito ka lang. Yung O na yan, yung obedience mo. So, every time you obey, huwag kang lalampas dun sa, merong nilagay si God na mark, di ba? Hanggang dyan ka lang. Pag nagkukwento ka, huwag mo exaggerate. Kasi once na lumampas ka dun sa line na exaggeration, that is already lying. So, ibig sabihin, dito ka lang. Ngayon, paano ako mananatili doon? Again, by reading His Word. Nandun yung full instructions niya. And then when I obey, nandun lang ako, sure ako, parang kay Daniel, ito yung pinamuhay niya. Never akong lalampas dun sa, even to the point of my death, di ba? Hindi ako lalampas, dito lang ako sa sinet na boundary ni God. Sa atin, napaka-importante, no? Alam naman natin yun na hindi mo kan dapat magsinungaling, hindi mo naman kailangan mangupit, pwede ka naman humingi, di ba? Hindi mo naman kailangan magsinungaling, pwede ka mag-sorry, pwede kang humingi ng tawad, di ba? And then 24, ito na yung prophecy, pakinggan na lang ninyo. 70 linggo ang panahong palugit sa inyo, sambayanan at sa banal na lungsod upang tigilan ang pagsuway, wakasan ang kasamaan at pagbayaran ang kasalanan. Pagkatapos, maghahari na ang walang hanggang katarungan. Magaganap ang kahulugan ng pangitain at ang pahayag. Itatalaga na rin ang kabanal-banalan. Unawain mo ito mula sa pagbibigay ng utos na muling itayo ang Jerusalem hanggang sa pagdating ng pinunong hinirang ng Diyos ay lilipas ang 7 linggo. Muling itatayo ang Jerusalem, ang mga lansangan at pader nito ay aayusin sa loob ng 62 linggo. Ito ay panahon rin ng kaguluhan. Pagkalipas ng 62 linggo, papatayin ng hinirang ng Diyos. Ang lungsod at ang templo ay mawawasakin ng hukbo ng isang makapangyarihang hari. Ang wakas ay darating na parang baha at magkakaroon ng digmaan at pagkawasak na itinakda ng Diyos. Panghuling verse, ang haring ito'y gagawa ng isang matibay na kasunduan sa maraming tao sa loob ng 1 linggo. Pagkaraan ng kalahating linggo, papatigilin niya ang paghahandog. So ito yung prophecy sagot dun sa panalangin ni Daniel. So sa panalangin ni Daniel, this is Old Testament, di ba? Part ng 27. Ilalagay niya sa itaas ang templo ng kasuklam-suklam na kalapastanganan. Mananatili ito roon hanggang sa wakasan ng Diyos ang naglagay nito. So ito yung 27 last part, ito yung Antichrist. Yung final Antichrist. Di ba napag-aralan, maraming mga Antichrist, pero there would come yung final Antichrist, hindi na siya tatalunin ng kamay ng tao, kundi ang Diyos na yung lalaban sa kanya. So parang ganito siya. Doon pa sa, wala ko makitang illustration, doon sa unahan ng Jesus time na yon, Old Testament, di ba? Nandun ito Daniel. Tapos ang Old Testament, 400 BC. Ano? Wala dito sa timeline. 400 BC. So imaginein mo, doon sa 400 BC hanggang pagdating ni Kristo ng New Testament, 400 years, di ba? Alam natin, walang pinasulat ang Diyos doon. Ang makikita mo lang, may mga nasulat doon sa history. Doon papasok yung mga books sa Apocrypha na Maccabees. Doon sa Maccabees, may makikita ang nakasulat between that time. From 400 BC hanggang AD, pagdating ng New Testament. So 400. So itong sinasabi kay Daniel, unang-una pa doon. Hindi pa tapos ang Old Testament, unang-una pa doon, bago pa matapos yung 400 before Christ, di ba? And then, 400 years, and then dito, isinilang si Kristo, fulfillment ng mga prophecy, di ba? Simula isinilang si Kristo. Dito sa timeline natin, ito yung pagkabayad ni Kristo ng kasalanan. Di ba? Binayad ang kasalanan niya, kasalanan natin, pinatay siya sa cross, and then namatay siya, inilibing siya, nabuhay siya muli on the third day, ito yung umakyat siya ng heaven, di ba? To prepare a place do sa mga naniniwala sa Kanya.
And then, nandito tayo sa present church age. Walang alam si Daniel tungkol sa church age. Kasi sa kanila, this is mystery. Sa atin, alam na natin eh. Salamat sa Diyos, alam na natin yan eh. Na meron tayong access dyan eh. And then church age, ito nga, nandito tayo sa 2021, alos nasa tabi na ng rapture. Ito na anytime, rapture will happen, mangyayari. And then ito na yung tribulation, 7 years. And then dito, napag-aralan natin, pinropesy na yan eh. There would be Antichrist during this time. Pero, di ba wala na si Kristo dito, wala na yung mga Christians dito, na-rapture na nga. Pero merong 144,000 na hindi na isama sa rapture. Sila mag-evangelize doon hindi na rapture. Pero mahirap to, kaya nga beginning of sorrow at saka the great tribulation kasi ang maghahari this time is the devil himself na. Wala na si Christ, wala yung mga Christians, wala ng church. Ang mga natira, mga false church, mga kulto natira dyan. Sila yung supporter ng Antichrist. And then, itong bago matapos itong 3.5 years ng great tribulation, dito niya papipigilin ng Diyos yung kasamaan. Sinasabi niya sa prophecy. And then, sinong tatalo dun sa Antichrist? Remember, ang Antichrist, ang deceiver siya. Peacemaker siya, magandang itsura niya, magaling magsalita, hindi siya gumagamit ng any arms. Ano siya? Mapapaniwala ka, he do miracles, he do wonders, mapapaniwala ka na totoo siya. But remember, during those times, wala na yung totoong church, wala na rapture niya. So, the false church will believe him. But eventually, lalabas yung sinabi niya kanina. Magkukunwari siyang mabait, pero later on, i-defile niya yung temple ni God, gagawin niya yung kasamaan. Ito na yan. Pero sa sukdulan ng kasamaan niya, lilipulin siya ng Diyos dito. Di ba? Ang sabi sa Bible, itatapon siya sa pinakamalalim na pit. Again, hindi pa yun final. Temporary lang yon. And then, bababa si Jesus from heaven, kasama yung mga na-rapture. Magre-reign dito sa millennial kingdom, 1,000 years. Of course, wala nang sin, wala nang devil. Hindi na kailangan mag-worship, hindi na kailangan ng temple. Kasi Jesus himself, nandun na siya. And then, itong millennial na ito, meron pang sinasabi later, pag-aralan natin dyan, meron pa yung Old Testament rapture. Kasi yung mga na-save dito, kailangan din lang kailangan din nilang mag-change yung body nila into body na para mag-fit in sila sa millennial kingdom. And then bago matapos yung 1,000 years, lilitaw uli ang devil. Sabi ng Bible, for a while. Bakit siya lilitaw uli? Di ba tinapon na siya dito sa pinakalalim dito? Bakit siya lilitaw? For the final judgment. Ito yung great white throne judgment. Ito na yon. And then dito nabubuksan yung mga books. And then dalawa lang yung decision. Doon sa mga books na yon, kung ikaw ay para sa heaven ka, kung ikaw ay para sa hell ka. And then, dalawa lang yung isasagot ng Diyos sa bawat lalapit pa isa-isa. Merong lumapit, sabi niya, good and faithful servant. Halika, welcome to my kingdom sa heaven. Yung isa naman, tinan niya yung book, go away from me. Hindi kita kilala noon pa. Doon ka sa hell. So, dalawa lang yun. And then this is, sabi niya, final state, there would new heaven and new earth. Wala na yung, sabi niya, tutunaw lahat to. Na-extreme heat. And then God will create a new heaven and earth. Simula uli. From parang Eden, ang life. Pero, ang question dito, sinasabi ni God kay Daniel, na ito yung gagawin ko in the future. Pinakita rin ni God kay John yan. And sabi ni God, okay, God, come. Gawin po yung mangyari sa'yo. So sana ito yung, may makita tayo kahit konti. Sinasabi ni God, kumusta ka? At sana may nakita ka na area ng buhay mo na gusto mong ihingi ng tulong kay God. Gusto ko pong baguhin ito. Tayo tumayo at manalangin. Ama, salamat po. Tuloy nga po, hindi ka nagkulang. Salamat po, iniwan mo po yung salita mo po sa amin kahit ngayong pong 21st century. At salamat po, nasa bansa po kami na hindi po pinagbabawal. At salamat po kahit na may restriction po sa COVID ngayon, darating po yung araw, naniniwala po kami na nananampalataya. Nabubuksan mo po yung simbahan. At alam po namin, O Diyos, yung salita mo
ay umabot din po kahit sa mga kasama po naming nasa mga bahay ngayon, maring bukas po o mamayang gabi po, ikaw po yung mag-bless na yung salita. At salamat po din po, O Diyos, sa pagkakataon na may balik po namin sa iyo ang portion po ng pagpapala mo po sa amin sa pamamagitan po ng tithes and offering po namin. I-bless mo po yung handog at katulad ng pangako mo, yung naghandog, sabi mo nga po, siksik liglig umaapaw, walang mapaglagyan. Ama, tanggapin mo nga po sa amin ang pagsamba po namin sa pamamagitan po ng paghahandog po namin sa iyo. Ito po yung dalangin ko sa pangalan ni Kristo. Amen. Patan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso,
Baka meron kang naimbita na nag-worship kasabay mo ngayon, lalo na yung first time niya, bakit hindi natin sila kantahan? Come to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love. And we always speak to you what God would have us be. A family always there to be strong and to lead on. Tayo manalangin. Ama, salamat po na nakasama ka po namin. Salamat po sa biyaya mo pong buhay. Salamat po sa salita mo. Pagpapalang galing po sa iyo, O Diyos, iniingi po namin. Ngayon, pati na po yung mga kapamilya po namin o kaibigan na sumasabay po sa online ngayon, o po yung mga manunood po ng recording mamayang hapon, mamayang gabi, o bukas po, pati na po yung mga kaibigan po namin nasa ibang bansa. Ama, lahat po kami, abutin mo po kami ng iyong mapagpalang kamay. Pagpalain mo po kami ng sobra para may bahagi po kami sa kapwa po namin. At Ama, dalangin po namin next Sunday, mabuksan mo na po itong simbahan mo po at makasama po namin yung mga kapatiran po namin. Pagpapalang galing po sa iyo, O Diyos, sinishare ko din po sa lahat po ng nandito, lahat po ng nakakonect po sa amin, lahat po ng mga makikinig. Salamat po, Diyos, pinupuri ka po namin at pinapasalamatan. Ito po yung dalangin ko, ito po yung dalangin namin sa pangalan ni Kristo. Amen. Purihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba. Kalwalhatian, kung karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba. Kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba. Kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, sisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad.
wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Maraming salamat po. God bless you all.